So, bali, first na nililinis ko yung sarili kong bathroom. Kailangan ko siya linisin araw-araw. Hindi pwedeng hindi. So, yung way ng paglilinis ko dito, hindi katulad sa iba na binabasa lahat. So, sinasabong ko lang yung lababo, yung toilet bowl, tsaka yung bathtub. Yes, may bathtub po yung bathroom ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may bathtub siya. So, tapos na pinupunasan ko lang yung sahig. Pero, nag-general cleaning ako once a week. As in, pati yung pader, lahat-lahat ng kasulok-sulok nililinis ko. So, bali, sinasabon ko siya. Tapos, nilalagyan ko ng Clorox. Actually, hindi naman madumi yung bathroom ko. Kasi nami-maintain naman araw-araw. So, hindi ko kailangan mag-spend ng sobrang tagal. At hindi rin ako pwede magtagal dahil may alaga ako. Kailangan ko matapos ng mabilis. So, bali, ganyan. Punas. Basta wala siyang tubig sa labas. So, bali, ito yung bathroom ko. Ayan. Maayos naman siya. Malinis. Mukti ang aking bathtub. Pwede nang tulugan. Ayan. So, ngayon, punta naman tayo sa susunod kong lilinisin. So, next step is bathroom ni Baba. So, yung bathroom ni Baba, yung lababo niya is nasa labas. So, yun lang ako nililinisin. Sabon, Clorox, sponge, yan, ganyan. Actually, alaga ako, tulog pa. Kaya nakakapaglinis ako. Pero sinisilip-silip ko rin siya kasi minsan kaya niyang bumaba ng kama niya. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa, pero nakakababa siya. So, work, then silip, work, silip. So, bali, same lang yung gagawin ko. Clorox, sabon, muriatic acid para maputi. Tapos, pupunasan ko lang yung Durabox niya sa loob. Sa nakalagay yung mga gamit niya. Katulad ng shampoo or mga
sheet na ginagamit ko sa bed. Tapos pupunasan ko lang yung sahig. So, next step is yung sala. So, ayusin ko lang yung mga unan, yung upuan, kung nakalubog, ganyan. Habang tulog ang aking alaga. Actually, yung pintuan ng kwarto namin ni Papa medyo nakabukas para nasisilip ko siya kahit na nagtatrabaho ako. So, kailangan ko talagang matapos bago siya magising. Kaya ang lola nyo, maagang nagigising. So, magmamap ako, araw-araw ko talaga nililinisan. Ayoko may nakita kung bakat ng paa o chinelas. Sinisilip ko yan. Part of my job as caregiver is ma-maintain yung kalinisan sa paligid ng alaga ko para maganda rin sa pakiramdam niya. Kaya hindi ako inoobliga na linisin araw-araw, pero gusto ko talaga siyang linisin. Kaya yan, map dito, map doon. Nibilisan ko yung kilos ko kasi hindi pwede akong babagal-bagal. Tapos maya-maya gising na si Baba. So 9 AM siya nagigising, minsan 8:30 o minsan 7 pagka trip niya.
So, ito na nga, nagising na si Baba. Hindi ko inaasahan na magigising siya ng maaga. Hey, buti na lang mabilis kumilos ang lola niya. Tapos na siya maghilamos dito. So, sinusuklayan ko na lang siya. Tapos, nilalagyan ko siya ng pabango para fresh naman. Hindi kasi siya maliligo today. Bukas pa siya maliligo after ko siyang ahitan. So, bibigyan ko na rin pala siya ng almusal niya. Para habang may ginagawa ko sa kusina, kumakain siya. Babantayan naman siya ng isa kong kasama. So, okay lang eh. Okay lang. Tapos niyang kumain, papainamin ko na rin siya ng gamot niya. Kasi ako may gagawin pa ako sa kwarto. Maglilinis pa ako ng kwarto namin. So, yung isa muna ang bahala sa kanya. Magbantay. So, ayun na nga, tapos na ako maglinis. Nalinis ko na yung kwarto namin ni Baba. Ngayon naman gagawa ko ng vegetable salad para sa lunch. So, ang lunch namin dito is 2:30 PM to 3 PM. Ang kakain lang naman ng salad ako. Tapos, bibigyan ko si Madam. Tapos, si Baba, kakain din siya ng salad. Then, kung nagtataka kayo kung sino kasama ni Baba sa sala, meron akong isang kasama dito na tumutulong-tulong sa akin sa pagbabantay kay Baba kapag may ginagawa ako sa kusina. So, siya muna doon at ako'y busy sa kusina.
Yung vegetable salad ang ginagawa ko, simple lang siya. Pipino, lettuce, kamatis, carrots, tapos lalagyan ko lang siya ng lemon, olive oil, tapos konting asin. Tapos okay na siya. Yun na yun. Minsan kasi sa akin, salad ng lunch ko, okay na ako. Pagka hindi ako nakakapagluto ng sarili kong pagkain.